Ambassador Romualdez, ang susi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Ano ang papel nito? Bakit siya ang susi ng Pangulong Bongbong Marcos sa White House? That is because we want to see what the executive orders that's coming out of the White House and how it will affect, obviously, not only our relationship but our fellow Filipinos who are living here in the United States. Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez, says that the Philippines' relationship with the United States is not at risk even after Donald Trump returns as U.S. President, emphasizing that America needs the Philippines. Romualdez says that the two nations have existing treaties and agreements which make the partnership of the two countries strong. According to Romualdez, the country is not at risk because of its existing mutual defense treaty with the U.S. Alam mo ba kung sino ang tahimik ngunit makapangyarihang alas ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika? Isang pangalan na hindi madalas marinig sa ingay ng politika, pero siya ang nasa sentro ng mahalagang negosasyon. Walang iba kundi si Ambassador Jose Manuel Romualdez. Pero bakit siya itinuturing na susi sa White House? At paano nito maapektuhan ang kinabukasan ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump? Mukhang normal lang ang lahat, pero may isang detalye na hindi mo dapat baliwalain. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. President Trump bumalik sa White House. Ano ang epekto? Sa pagbabalik ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, maraming pangako ang muling binitawan. 90 araw na suspensyon ng foreign aid, mas mahigpit na patakaran sa immigration, at mas matinding relasyon sa Indo-Pacific. Maraming bansa ang nababahala, pero ang Pilipinas, may isang tao na sa frontline upang tiyakin na hindi mapapabayaan ang interes ng ating bayan. Ito si Ambassador Romualdez. Hindi ito simpleng usapan lang, pero isang larong politikal na may malalim na implikasyon. Hindi lang basta Ambassador si Romualdez. Siya ay isang veteranong negosyador, may malalim na koneksyon sa parehong Washington at Malacanang, at kilalang trusted man hindi lang ni Pangulong Bongbong Marcos kundi pati na rin ng mga matataas na opisyal ng United States. Pero ano ang tunay niyang papel sa kasalukuyang administrasyon ni Trump? Ayon mismo kay Romualdez, ang kanyang pangunahing misyon ay siguruhing ang Pilipinas ay hindi mahuhulog sa mga bitak ng bagong patakarang inalalatag ng White House, lalo sa pagdating sa una, immigration policies. Maraming Pilipino sa Amerika ang nangangamba sa posibleng deportation, pero ayon kay Romualdez, dapat may malinaw na legal na proseso upang maprotektahan ang ating mga kababayan. Pangalawa, foreign aid suspensions. Pansamantalang sinuspinde ni Trump ang foreign aid, pero ang Pilipinas ay may espesyal na relasyon sa United States na maaring magbigay ng exemption, isang bagay na tinututukan ni Romualdez. Pangatlo, defense and economic partnerships. Ang Pilipinas ay may kasunduan sa US gaya ng Mutual Defense Treaty at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na sinisugurong hindi maapektuhan ng mga bagong pulisiya ni Trump. Pero hindi lang ito tungkol sa pag-a-adjust sa mga pagbabago ni Trump. Ang tunay na tanong, ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas? Ano ang kahulugan nito para sa Pilipinas? Sa panahon ng hindi tiyak na politika sa United States, isang malilang na galaw ay maaaring magdulot ng masalimuot na epekto sa ating ekonomiya, seguridad at relasyon sa ibang bansa. Pero dahil kay Romualdez, ang Pilipinas ay hindi basta-basta na lamang naiisang tabi. Hindi mo mararamdaman ngayon, pero sa mga susunod na buwan, ang mga negosasyon na ginagawa niya ay maaaring magdala ng mas murang presyo ng armas para sa AFP, mas mabilis na proseso ng visa para sa mga Pilipino,
at mas matibay na ugnayan sa Indo-Pacific laban sa mga banta mula sa ibang bansa. Pero ang tunay na tanong, kung hindi si Romualdez ang nasa pwesto ngayon, magiging ganito kaya ang direksyon ng Pilipinas sa ilalim ng bagong administrasyon ng United States? O baka naman mas mahirapan tayong makipag-ugnayan sa isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo? Ano sa tingin mo, kaibigan? Malaki ba talaga ang papel ni Ambassador Romualdez bilang susi ni Pangulong Bongbong Marcos sa White House? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Unang Pedro 3 verse 16, ngunit gawin ninyo ng may kaamuan at paggalang bilang mga taong may malinis na budhi, upang ang mga lumalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga tagasunod ni Kristo ay mapahiya. Ang papel ni Ambassador Romualdez bilang tagapamagitan ng Pilipinas sa White House ay isang mabigat na tungkulin. Bilang kinatawan ng ating bansa, dapat niyang tiyakin na ang bawat takbang ay may paggalang, integridad at matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Gaya ng sinasabi sa unang Pedro 3 verse 16, ang paggawa ng tama at pagpapakita ng mabuting asal kahit sa gitna ng mahirap na sitwasyon ay magdadala ng respeto at tagumpay. Ang ating relasyon sa ibang bansa, kaibigan, lalo na sa US, ay dapat na nakabatay hindi lamang sa estratehiya kundi sa tunay na hangarin na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Gayon din, ito ay paalala sa atin na ang bawat desisyon sa pamumuno, maging sa gobyerno man o sa ating personal na buhay, ay dapat nag-uugat sa katotohanan, malasakit at pagmamahal sa kapwa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. O aming mapagmahal na Diyos, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyong paggabay sa aming bayan. Ipinapanalangin namin si Ambassador Romualdez at ang lahat ng opisyal ng gobyerno na kanilang magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Bigyan niyo po sila ng karunungan upang ang kanilang mga desisyon ay maging makatarungan at may kapakinabangan para sa lahat ng Pilipino. O aming Panginoong Diyos, patatagin niyo po ang aming bansa sa harap ng pagbabago sa pandaigdigang politika. Naway manatili kaming tapat sa aming prinsipyo at sa aming pananampalataya sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming ekonomiya, seguridad at relasyon sa ibang bansa upang magdulot ito ng kapayapaan at kaunlaran. Idinadalangin din po namin ang lahat ng mga nakakanood at nakakarinig ng mensaheng ito. Naway bigyan niyo po sila ng kaliwanagan ng isip at puso upang maunawaan ang kahalagahan ng tamang pamumuno at pananampalataya sa iyo sa lahat ng bagay. O aming Panginoon Diyos, patuloy niyo po kaming ipagtanggol laban sa anumang banta at naway pagharian ng iyong kalooban ng aming bansa. Itinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patunayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at iligtas niyo po kami sa inyo pong muling pagdating sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.